Isang magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin tayo sa umagang ito. Ito ang buhay na mano natin. Debunk ito na 32 inches na LED TV. Ang problema daw nito ay walang power. So hindi mo natin pwede i-plug in. Check muna natin sa ilalim para sigurado tayo. Pero bago natin buksan pala yan mga bro, shout out ko lang tong ating mga mahal na kapatid na mga vlogger na lagi rin sumusuporta sa ating munting channel. Shout out sa inyo dyan mga bro. Chapina TV, DJ MX Vlog, Saloboy Vlogs, Pilipina Music Lover, May Sulod Adventure Vlogs, Lumaga Vlog, Sibadong Vlogs, Bradnil TV, Don't Ski the Scrapper, Gabi Boy Mix Vlog, Nubsay TV, Raul TV Official, Chima Chan, Boy Acting, Reiki Bilaong TV, Gila TV Vlog, Secret Hunter Channel, nabulol tayo ron Thinking of OFW, Chika Bass, at saka si John Bonds Vlog mga bro. Pakisuportahan po natin ang kanilang mga channel. At ito bubuksan natin itong ating gagawin na debunk na 32 inches na LED TV na wala daw power. So titingnan na natin sa likod mga bro. Buksan na natin para magkaalaman na kung anong. Actually sabi pala na may-ari nito mga bro, pina-check na raw nila to sa ibang shop. Kaya lang medyo may kataasan talaga ang singil daw, 3.5 yata sabi na may-ari. Kaya hindi niya pinatuloy. Dinala sa atin, try natin. Kaya biniro ko siya, baka sabi ko 3.5. Kung kaya ko ma-repair, baka mga kalahati pwede na ron sa 3.5. Pero kung talagang kailan i-change board, kasi medyo malala daw yata ang sira, kaya sinisingil siya ng mahal. Kaya kung sakaling magpalit talaga ng board, mga 2K siguro pinakamura. Ay lumaban naman siya sa usapan namin. So buksan natin para malaman natin kung may pag-asa ba ito. So bago pala natin buksan yan mga bro, ito nakasulat nga no power. Pakita, share ko lang itong debunk natin gagawin, yung model number nito mga bro. Debunk Playtech TV model number 32DL541. Yan ang model number niya mga bro. Nakasulat talaga, maaaring yung nag-check nito ang nagsulat ng no power. May-ari, Tiri, ano may pangalan, Tiri daw pangalan, tinanong ko yung kahapon kanina. So shout out sa may-ari nito, si Ma'am Tiri, kasi babae yung nagdala nito mga bro. So bubuksan na natin para malaman natin. Yun, na-check na nga kasi bukas na yung kanyang warranty seal. So buksan muna natin mga bro para magkaalaman So ito, nabuksan na natin itong ating gagawin na debunk na 32 inches na LED TV. So visual check tayo sa ating pinaka main board, especially sa power supply niya mga bro. Agoy, yan yung sinasabi, kaya pala walang power ito mga bro. Sunog, pupokus ko lang mga bro. Portion na ito sunog mga bro. Yan o, sunog na sunog mga bro. Sa tingin ko ito, malamang tinamaan na naman ng kidlat ito. Pero wala man siyang sinabi na tinamaan ng tunog. Sabi lang niya bigla lang daw nawala ng power. Pero pag ganyang kalagayan, malamang ganun na naman yan. So medyo malala ang trouble nito mga bro. Ang maganda nito siguro, i-convert natin sa 4 wires. Kasi pag ganyan medyo mahirapan tayo mag-repair niyan mga bro. Kasi medyo maraming dama yan. Sigurado ang sira din nito, pati oscillator IC na to, yung IC na to, malamang sibak din yan. Pag mga ganyang sunog, malupit na pagkasunog yan. So i-check muna natin yung secondary mga bro kung wala rin shorted. Para malaman natin, kasi kung ku-convert natin sa 4 wires na pang-convert natin na power supply. Tingnan ko kung mayroon pa tayong pang-convert. Kung may natira pa ba, naubos na yung Para may isa pa yata akong natira dyan. So, check ko muna yung secondary dito mga bro. Titingnan natin kung wala bang shortage sa secondary para i-convert na lang natin sa 4 wires.
So update na lang mamaya mga bro, check ko lang. So tuloy natin mga bro. Chinik ko yung secondary na mga diode mga bro. May shorted din. So pakita ko lang sa inyo mga bro yung diode na to. Ayan oh, sagad-sagad. Dapat hindi papalo yan mga bro. Reverse natin. Ayan, may shorted mga bro. So may tama rin, kaya try na lang natin putulin at ihang yung diode na to para malaman natin kung yung diode lang may shorted. So ihang ko lang muna mga bro. Check lang natin. Yung ibang diode okay naman, hindi naman shorted. Tulad nito, okay naman to. Yan o. Okay naman. Yung dalawa lang na to na nakaparallel. Maaring isa lang din dyan ang shorted. So ihang ko lang muna para sigurado tayo bago natin i-convert sa 4 wires. So hinang muna natin yung dalawang diode mga bro. Papakita ko lang sa inyo, tama nga, isa lang yung shorted mga bro. Ito lang yung may shorted. Yan o. Yung isa buhay naman. Kasi bihira kasi talaga magkasabayan. Ilang TV na yung nagawa natin ganyan. Isa lang talaga minsan nadadali. Pero bihira. May nagkakataon din na isa, dalawa sabay talaga. Pero ito isa lang mga bro. Yan. Ito lang yung sa kaliwang panig natin ang may tama. Yan, shortage. Sagad-sagad siya talaga. So hanapin lang natin yung ano. Babaklasin natin. Try natin kung hanapin ko kung mayroon pa tayong natirang ano. Kasi ang alam ko, nagamit ko na yung 4 na 4 wires. Tingnan natin kung may natira pa. So update na lang uli mamaya mga bro. Alin? Kapasitor? Electric fan dyan sa kabila, sa katabi ko. Tawagin mo lang. So sa kasamaang palad mga bro, naubusan na tayo ng ano, 4 wires. May available naman tayo na board. Kasi kukunin to ng tanghali mga bro At pumayag naman siya sa usapan namin. Kahit laban naman siya kung sakali, palitan na lang ng board kung talagang hindi na kaya. Kaya sana yun i-convert. Ang problema, naubusan ako ng 4 wires. Kaya kung tatakbo pa tayo ng raon, hindi na mahabol sa tanghali mga bro. Kaya mayroon naman tayong available na debunk. Magkaiba lang siya ng model. Ito yung debunk 30 ito Basag kasi yung screen nito at tinabi ko lang ano, mga stock natin. Debunk 32. Pero ibang lang model pero parehas naman lahat yung kanyang salpakan. Dito lang siya magkaiba pero okay lang naman yan dahil hindi naman to ano. Hindi naman siya smart TV. Pasok naman siya sa lahat ng mga ano. Kaya try na lang natin to mga bro kung magka-match ito. Kasi magkaiba ng model Ito yung sa kanya original. Yan yung icing ginamit. Sa ipapalit natin na debunk, ito yun. Ibang model ito. Pero debunk rin siya. Yan nakasulat mga bro. Kasi lahat ng mga stock ko dyan na ano, sinusulatan ko para mabilis ma-identify. So i-try na lang natin to mga bro kasi hindi naubusan talaga tayo ng 4 wires. Wala tayong choice kundi palitan na lang natin ang board. Uy, umulan pala, tika lang. Tabunan, maambon-ambon pala. Maaga-aga naman ang ambon na ito. Tabunan ko lang yung mga TV at nagkalat sa labas mga bro, baka mabasa. So ito na mga bro, kinabit na natin yung isang board na nakita natin na debunk din naman. Kaya lang ibang model, ito lang muna gamitin natin na ano, try natin i-plug in kung magka-match ba yung sa backlight, kung iilaw ba yung backlight nya. Saka na natin ikabit yung LVDS pag umokey na, pag umilaw na yung backlight nya. So titingnan natin. So plug in tayo. Iba kasi ang pindutan nito, yung kanyang original, yung nag-iisa lang na pindutan, ito ipapalit natin yung marami. So power on natin. Yan, nag-power on na siya. Titingnan natin kung ayun, umilaw yung backlight. So ibig sabihin magka-match siya dun sa backlight nya na supply. So ngayon, bunutin muna natin. Tapos kabit na natin yung LVDS nya.
LBD is, di ka baka baliktad. Yan ang pinaka-importante dyan, na wag mabaliktad yung LBD is connection natin. Kasi pag once na magkapalit yung positive negative dyan, malamang dalawa lang yan. Kung hindi uusok yung board, uusok yung ating top board, masisira yung ating screen. Kaya yan ang pinakaingatan natin, na hindi magkamali ang kabit ng LBDs, kasi may sign naman yan. So yan, mayroon na siya. Lagyan pala natin ng ground, hindi pala natin naikabit. So kabit muna natin yung ground ng LBDs natin. Tayo mag-tap. Nako. So yan, nakakabit na yung LBDS connector natin. So plug in natin uli. Alamin natin kung magka-picture ba, kasi magkaiba nga model nito. So plug in natin. Ito yung original, itatabi lang natin, baka malaglag. So power on tayo uli. Double check lang natin uli yung LBDS connector natin. Okay, tama naman. So power on tayo. Laging double check lang natin yung LBDS para iwas pusoy lang. So yan, umilaw ng backlight. Silipin natin yung screen kung may picture. Ayun, tagal lumabas ha. Kaya lang baliktad yung ating picture. Kaya na yan sa ating kasi magkaiba nga model. Parehas sila ng Debant pero magkaibang model, kaya ito ang resulta, baliktad yung picture. So kukunin na lang natin sa factory setting. Alamin natin yung nito, yung share ko lang to sa mga baguhang nag-aaral pagka-electronic technician mga bro. Katulad natin na baguhan pa lang. Ang service mode nitong Debant na mga brand, kung Smart TV, ang service mode nito mga bro ay menu. Pindutin ang menu sa remote, tapos punta sa sound, tapos sa balance. Pero ito hindi naman siya Smart TV, baka makuha natin to sa menu 1147, kasi may mga Debant din na makuha lang sa menu, yung pang-ordinary China na factory service mode. So try natin, kukunin natin sa menu 1147. So gamitin natin yung remote. So punahin muna natin sa menu 1147, baka makuha natin para matama natin yung kanyang picture, kasi baliktad sa ngayon. Kasi magkaiba nga siya ng yung model. So pindutin natin, sana ba yung nagkatago pala yung pindutan. Yung ang tawag na to, sensor. So labas mo natin yung sensor para natin yung remote. So try natin sa menu 1147 sa remote 1147. Agoy, ayaw ayaw lumabas. Ulitin natin menu 1147. Ayaw lumabas pa rin Bakit kaya? Ulitin natin. Try natin sa volume. Okay. Menu 1147. Ayaw. So ayaw niya. Try natin ulit. Bakit ayaw? Menu 1147. So
Ayaw niya sa menu 1147. Try natin sa source. Source 2580. Source 2580. Ayun. Yan ang lumabas. Sa source pala siya, 2580. Ayaw niya sa menu 1147. So try natin ano nakalagay dito, ADC. Lagay natin sa other. Wala man siyang panel setting nakasulat. Lagay natin sa other. Baka dito nakakabit, nakalagay. Hala. Info. Ayaw niya. Walang lumalabas. Ayaw lumabas yung factory setting. So try natin patayin. Exit lang muna natin. Patayin natin. Buksan natin uli. Ayaw lumabas yung kanyang factory setting. Para mabaliktad natin yung mirror niya. Yan, try na natin ulit sa menu 1147. Ayaw talaga lumabas ah. Bakit ayaw lumabas? One, 4, 7. Ayaw, so try natin dito sa menu, sound balance 1969 menu. Tapos punta tayo sa sound. Tapos punta tayo sa balance. Try natin ha. Tapos pindutin ang 1969. 1969. So ayaw rin ha. Pag-aralan ko na muna mga bro. Medyo pahirap pala pa itong service board na to ha. So update na lang mamaya. Bakit ayaw makuha natin sa ano. So tuloy natin uli mga bro. Power on natin. Medyo mahirap pala ano yung sa factory setting ito. On natin. Yan. Ngayon so try natin na menu uli. Ito pa rin sa remote mga bro ha, kasi hindi pala tumama yung ano natin. Kasi auto search ko to kanina. Inulit ko lang uli. So menu uli tayo. 1147. 1147. So ayaw na naman katulad yung kanina. So ganitong gagawin natin. Balik natin sa menu. Ano muna natin? I-reset. Pindutin set power. Yan umilaw na. Tapos search natin ulit. Kasi pag ganyan hindi yata tumatama. Yan, nag-volume na, lumabas na yung volume indicator. Set natin uli. Yan, tapos pindutin natin uli yung menu. 1147 kung lalabas na yung service mode niya, factory setting. 1147. Ulitin natin, bakit ayaw? Set power. Tapos sumobra pala. Set
Mino 1147. Ayun, lumabas na yung sa ating factory mode. So yan, lumabas na. So punta tayo sa panel setting mga bro. Yun, lumabas. Kailangan lang pala i-reset. Lumaba tuloy yung video natin. Panel setting, hanapin natin mirror. Ito mirror na to, naka-off to, i-on lang natin para tumama yung screen. Ayan, tumama na mga bro, bumaliktad na siya. So tumama na yung ating hindi lang pala tumama yung pagka-reset natin sa pagka-auto search natin dito sa ating universal remote kasi wala kasi yung original. Yan, tumama na yung picture niyan mga bro, so accept natin. Ayan, tumama. Nakita nyo, no signal, tumama na yung kanyang screen. So, titingnan natin, ilipat natin yung pindutan kung obra magkamatch dun sa kanyang, sa switch niya mga bro. Kasi magkaiba yung switch nito. So, ayusin ko lang. So, ito na mga bro. Tinanggal na natin yung sa original niya na binalik na natin dun sa original niya na pindutan. Titingnan natin kung obra, magka-match ba. Kasi nandito yung pinakapindutan nito, nag-iisa lang. Yung pinalit natin na board, ito yung ginamit na pindutan. So, plug in natin. So yan, nandun na yung standby power mga bro kasi nilipat na nga natin sa original niya na pindutan. So, try natin pindutin dito. O kaya sa remote. Sa remote na lang natin. Ay, sino kung muntik mamahulog. So try na lang natin sa remote. Sinapinan ko kasi ma-slide. Ayun, okay na. Nag-una siya sa remote. Okay na siya. Saka nakita nyo mga bro, tumama na yung pinaka-screen niya. Hindi na siya baliktad. Kasi na-adjust na natin sa factory setting. Antayin lang natin yun. Lumabas na yung no signal. Tumama na sa kanyang hindi na katulad kanina na baliktad. So lagyan na lang natin siya ng signal. Pero okay na yan mga bro, sure ball na yan. Para hindi na gano'ng hahaba ang video natin. Natagalan tayo sa factory setting dahil mahirap pala hindi pala siya nakasentro doon sa Hindi siya nakasentro sa kanyang pag-reset ko sa in-auto search ko lang kasi. Ganyan kahirap pag wala siyang original na remote. Ganun mangyayari kung universal ang gamit mo. So lagyan lang natin ng DVD player para makita natin ang picture. Saan na ba yung lagayan nito? Ikaayos lang natin mga bro. Para madisgrasya pa. Hindi spera na, maging bato pa. So lagyan natin ng video. Huwag na natin lagyan ng tugtog para iwas pasok. So makikita lang natin yung picture. Ayun, makita nyo mga bro, napakalinaw na siya. Piyugax na ang dating nito dahil maliwanag na mga bro. Salamat at nagtagumpay tayo sa ating change board. Wala, hindi natin na-convert sa 4 wires dahil sunog na sunog yung kanyang power supply. Kaya pinalitan na natin, buti nagkamatch yung ating at nakuha natin sa factory setting. So maraming salamat sa inyong panonood mga bro dahil medyo mahaba na yung ating video. Maraming salamat sa ating lahat. Babad ko na lang muna to bago natin ipatubos para sigurado lang. Pero sure ball na niya, maganda naman, wala naman siyang kaguhit-guhit.